Last year, 2024, I've spent more than 10 million plus on doing Facebook ads. So in this video, i-share ko sa iyo at ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapag-run ng Facebook ads sa business mo this 2025. So bago tayo magsimula dun sa tutorial kung paano mo i-run yung ads sa business mo, ano ba yung main reason or tatlong reason bakit importante na mag-invest ka sa Facebook ads? Number one is the increase of competition and market saturation. So what do I mean? Maraming mga competitors and hindi mo yan maitatanggi sa business na ginagawa mo. Kung magsisimula ka magbenta ng skincare product or sabon, mahihirapan ka. Magsisimula ka magbenta ng online digital product, magiging challenging din yun sa'yo. So all you need to do is to invest ads para matalo mo yung mga competitor at mas maraming makakita ng offer mo over your competitor. Number two is the AI-powered targeting and optimization. So what do I mean? AI is the future. And yung mga paid advertising platform, kagaya ni Facebook, is nag-a-adapt na ng AI technology kung paano matatarget ng Facebook exactly, not 100% yung mga tamang tao dun sa ads mo. So meaning to say, mas nag-i-improve yung targeting ng Facebook ads using the power of AI. And number 3 is consumer behavior shift from online shopping. So nagbabago-bago na yung behavior ng tao. Prepared na ng tao na bumili online. So kung business mo or yung product or offer mo is wala sa online, mahihirapan ka. So ngayon, sasabayan mo siya ng paid ads para mas maraming makakita ng mga binebenta mo online. So number 1 is paano ka magki-create ng business manager or yung personal ads manager mo. Ituturo ko rin sa iyo yung tamang structure para hindi ka magkamali sa first ads na gagawin mo on Facebook ads. Also, i-share ko rin sa iyo yung mga tamang targeting para ma-prioritize natin kung sino lang yung mga dapat na pakitaan ng ads mo. I-share ko rin sa iyo kung magkano yung budget na kailangan mong i-allot doon sa Facebook ads mo. Ituturo ko rin sa iyo kung paano mag-create ng best and compelling creative na talaga namang magki-click at mapapa-stop yung mga taong makakakita sa ads mo. I-share ko rin sa iyo yung targeting optimization. Saan dapat makikita yung ads mo? Paano yan ma-optimize? Saang location? Yung age, paano natin yung matatarget, and ang pinaka-importante sa lahat is paano mo i-optimize at i-scale ang Facebook ads mo once na nagko-convert na yan. If you're excited, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel para lagi kang notify sa mga bagong updated training video na pinapublish ko about Facebook ads. So kung ready ka na, like this video and let's do this. So right now, nakikita mo dito sa screen is yung aking business portfolio. So ano ba yung ibig sabihin ng business portfolio, Coach Jay? Dito natin hino-host yung ating pages, dito natin minamanage yung ating ad account, dito rin tayo nag-run ng ads. So ito yung business manager before. Pero alam mo ba, isang pinakamabilis na way para makapag-run ka ng ads is gumamit ka ng personal ad account. So bakit ko nire-recommend personally yung personal ad account? Based on my experience, sobrang easy niyang i-manage and then madali lang siyang i-scale, madali rin yung sharing ng accounts kapag gumamit ka ng personal ads manager. So paano ba mapupuntahan yung personal ads manager compared dito sa business.facebook.com or yung business portfolio? So kapag meron ka ng account sa Facebook mo, automatic meron ka ng, ibig sabihin meron ka ng personal ad account sa Facebook. Kahit hindi ka pa nag-run ng ads, as long as meron kang verified Facebook profile, meron ka ng available na personal ad account. Kaya nga, sa mga students ko, kapag wala na talaga silang, madalas kasi restricted na yung account nila, so I suggest na gumamit sila ng personal ad profile ng mga relatives nila, tapos i-log in nila yung personal ads manager and then i-share na lang nila sa kanila personally. So meaning to say, kahit na restricted na yung personal ads manager mo, makakapag-run ka pa rin ng ads dahil i-share lang sa'yo yung access ng ibang tao. So hindi ka ngayon mahihirapan or may stock up para hindi ka makapag-run ng ads. So that's one tip. So paano ka makakapunta sa personal ads manager? So punta ka sa facebook.com, puntahan natin facebook.com. Ayan. Ito, puntahan mo lang yung adsmanager.facebook.com. Ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to para i-click mo na lang. So, once pumunta ka dito, so pakita ko sa'yo, punta ka dyan. Ayan, so mapupunta ka sa ads manager kagaya nito. So, ito yung aking personal ads manager. So, makikita mo dito sa screen, no, meron ditong your last payment could not be processed.
So, dito, ang gagawin mo, kapag ganito yung nakita mo, make sure na bayaran mo. So, ako, babayaran ko to later. So, hindi ko napansin na meron na pala akong pending balance. Pero, papakita ko sa iyo bakit magandang gamitin si Facebook Ads, especially kung meron kang negosyo. And, ang maganda sa Facebook Ads, guys, ito. Ayan, papakita ko yung balance. So, right now, maliit lang naman yung balance ko. So, 25,000. So, isa-settle ko lang siya. So, once I settle yung aking payment, so, makakapag-run na ulit ako ng ads. For personal ko to, I have multiple ad account na minamanage. So, this one is for personal only. So, papakita ko naman sa iyo yung, ano ba yung meron dito sa personal ads manager? Pakita ko sa iyo itong billing. Ayan. So, maganda dito sa billing. Ayan. Ayan, makikita mo yung balance ko. So, meaning to say, nakapag-run ako ng ads, I've spent 25,000. Ayan. Hindi ko lang sure kung ilang days to. And hindi mo na ako kaagad nagbabayad kay Facebook kasi ang ginagamit ko is debit or credit card. So, ganun yung strategy na meron ako. So, paano nangyayari yung Coach Jay? So, sa Facebook ads, pwede ka pong maglagay ng credit card, pwede ka rin maglagay ng debit card dito. So, ito yung unang-unang steps na kailangan mong gawin. Bago ka makapag-run ng ads, meron kang active na payment method na inilagay sa Facebook ads mo or mag-add fund ka using your GCash or Maya. So as you can see here, wala kang makikitang GCash and Maya dahil meron kang prepaid balance. Ngayon, you need to settle ito. Based on my experience, kapag meron akong balance, hindi nagre-reveal yung GCash and Maya. Pero once na na-settle ko na to, dun siya ngayon magre-reveal. So when na-settle, magpa-pop up na siya. Ganun yung process niya. So dito, ang maganda dito, pwede kang mag-set dito ng threshold. Ayan. Threshold. So dito, after 50,000 ang maximum na pwede mong is-set up as a threshold. Ano naman yung ibig sabihin ng threshold, Coach J? Threshold meaning, i-charge ka lang ng Facebook kapag na-spend mo na yung 50,000. Para kang merong credit card sa Facebook. Pero hindi mo siya ma-reach kaagad-agad. You need to spend ng medyo malaki-laki bago mo ma-reach yung 50,000. May experience na reach ko yung 50,000 na threshold nung siguro mga 200,000 plus na dito sa ad account na to. Doon lang siya na reach. And then, maximum na yon. Hindi mo na siya pwedeng gawing, let's say, 500,000. Ayan, medyo lakihan natin. Ayan, maximum lang siya. Ayan, maximum of 50,000. Pero before, nagagawa namin na more than 50,000. Pero siguro, yun na yung sinet ni Facebook. Na 50,000 lang yung maximum threshold na pwede mong utangin sa Facebook ads at mag-run ka ng ads. So, yun yung maganda. So, you can see here, ayan, pwede mo isalin. Tapos, dito, kailan yung mga magiging billing payment mo? Magbabayad ka kay Facebook every end of the month. Doesn't matter kung na-reach mo man yung threshold na spending mo, kung nag-set ka ng 50,000 per month na ad spending sa marketing mo, at hindi mo yun na-reach, let's say 25K lang yung nagastos mo, matcha-charge ka pa rin end of the month. Paano naman, Coach Jay, kapag na-reach ko siya in 1 week pa lang, matcha-charge ka kaagad ng 50K in 1 week. Tapos, another 50K, second week. So, yun, ganun siya mag-ano. Kahit one day, pwede mong ma-reach yung 50,000. So, depende yun sa budget na naka-allocate sa marketing mo. So, dito naman, mapapansin mo to, ito naman yung daily spending limit. Daily spending limit is sineset to mismo ni Meta. So, sa akin, as you can see here, ang maximum pwede kong i-spend is 25,830. I have multiple ad account and majority dun sa mga ad account na minamanage ko, ang maximum limit nila is umaabot na ng 100, 200 to 300,000 daily spending limit on Meta. So, mabilis naman siya mag-increase. So, yun yung process, guys. So, dito, pwede ka mag-add ng multiple and pakita ko naman dito yung another example. Ang account spending limit is iba sa daily spending limit. Daily spending limit is magkano lang yung maximum na pwede mong gastusin on Facebook ads. Dito naman sa account spending limit na sinet mo sa profile mo, okay, sa personal ads manager mo, is ito yung pwede mong i-spend. So, dito, I've spent ng 1.7 million dito sa isang ad account ko. Tapos, ang nilagay ko na maximum spending limit is 3 million lang. Pero, pwede ko siyang i-reset now. Na-reset ko na siya before. Or pwede rin naman ako mag-change ng spending limit. For example, 2 million. Ayan, pakita ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, para 2M. So, as you can see here, makikita mo, nagbago na siya. Ayan, mag-warning siya. So, anong kagandahan ng account spending limit? Ibig sabihin, hindi ka mag-overspend sa pag-run ng ads. Okay? For example, ang budget nyo is 100,000 per month. So, January, set ka ng 100,000 sa account spending limit. 100K lang.
Next month, February, additional 100K. So, ang isa-set mo is 200K na. I-change mo lang yan. Or i-reset mo. Pwede mong i-reset, pwede mong i-add or change. Ngayon, hindi ka mag-overspending kasi nga, yun yung maximum na sinet nyo. Kahit na makalimutan mong bantayan yung ads manager mo, at nagbakasyon ka, hindi mo siya na-manage, yun yung process niya. Hopefully, nakatulong itong process na to kasi napaka-importante nito before ka mag-run ng Facebook ads mo. So, what's next kapag set up na yung ads manager mo at nalagay mo na yung payment method, ready to run ka na, excited ka na mag-run ng ads, ang gagawin mo is to create an ads. But take note na nakapag-create ka na ng Facebook page mo or yung fan page. Ibig sabihin, ano ba yung fan page, Coach Jay? Ito yung personal page mo na ginagamit. And I believe nandito ka kasi gusto mo mag-run ng ads, nanonood ka ng video na to. And on the first place, I believe meron ka ng fan page kasi sobrang bilis lang gawin ng Facebook page. Hindi ko na i-demo sa'yo. Punta ka lang sa facebook.com/pages, then create your pages. Okay? Lagyan mo ng pangalan ng business mo, kung ano man yung name ng business mo or personal, pwede mo rin gamitin. Like on me, on promoting my product, coaching, and services, is ang ginagamit ko is Coach J. And sa software ko naman, ang ginagamit ko is Negosyo Toolkit as a fan page. So, ano ba yung itsura ng fan page, Coach J? Papakita ko sa'yo bago tayo mag-start. So, ito po yung fan page. So, meaning, hindi po ito personal profile. Ang personal profile po, yun po yung na-add tayo as a friend, nagkakaroon tayo ng messenger, conversation, and so on. Nakakapag messenger call tayo, video call, ganun po yon. Yung page naman, ito yung gagamitin natin para makapag-publish at makapag-run ng Facebook ads. Ayan. So, Facebook page po. Ito po yung nila-likes. Ayan. So, likes and followers is ganun din naman po. So, dito makikita mo, ayan, dito yung mga posts ko. Dito ako nagpo-post ng mga page ko. And ito rin yung page na ginagamit ko kapag nagra-run ako ng Facebook ads. So, balik tayo dito sa Ads Manager. Dito sa Ads Manager, ang gagawin natin is magra-run or magki-create ng campaign. So, paano ba mag-create ng campaign? I-click mo lang tong create. Bago tayo magsimula, no, ang tawag dito is the campaign objective. Ano ba yung objective ng ads mo? Bakit ka ba mag-run ng ads? Kailangan malinaw sa'yo, klaro sa'yo, ano yung objective ng ads mo. So, siguro my advice is don't go on awareness. Kung ang gusto mo is leads, inquiries, or engagement, go for engagement. Kung ang gusto mo is benta, go for sales. So meaning, dalawang campaign lang ang maire-recommend ko sa'yo. Especially kung bago ka pa lang sa Facebook ads. Kung wala kang website, I suggest start ka sa engagement. Ito yung mag-i-inquire sila dun sa page mo, magtatanong, sasagutin mo yung mga inquiry nila, then magkakaroon kayo ng transaction. Dito naman sa sales, yes, pwede rin dito yung send message. Matatrack yung conversion. Pero, best ang sales kapag meron ka talagang binebenta or kung meron kang product na direct purchase. Meron kang gustong ibenta at gusto mo na hindi mo na siya kausapin, gusto mong i-skill ang business mo, gusto mong benta ng malaki, kahit magbenta ka ng 10,000, 100,000 or up to 1 million more than pa per day, hindi mo sila kailangang i-chat as long as meron kang sales process. Ito yung best sales campaign. So, para sa lahat, ang pag-usapan muna natin, yung pinaka-favorite ng lahat is engagement. Ayan. So, paano ba gumawa ng engagement? I-click mo tong engagement, make sure na naka-create new campaign, engagement, and click continue. Here we go. Meron ditong tailored messaging campaign. So, yung process na to is a quick process and optimized process para makapag-create ka ng ads mo. Kumbaga, streamline process. So, dito, ang challenge dito is medyo mabilis siya at hindi mo mapapractice at malalaman kung ano ba talaga yung process ng kabuang Facebook ads. Wala kang full control dun sa Facebook ads mo. Kaya ang sinasuggest ko, gawin mo muna si manual bago ka gumamit nitong tailored message campaign. Especially kung bago ka, and kahit matagal na, still, ano pa rin kami, manual process pa rin yung ginagawa namin. Madali lang naman siya. I-click mo to. So, kapag na-click mo na siya, ganito yung magiging itsura ng ads manager mo. So, plain lang siya, wag kang mag-alala, hindi siya nakakalito, and kahit hindi ka techie, magagawa mo makapag-run ng Facebook ads kasi sobrang basic lang naman talaga mag-run ng Facebook ads. Ano ba yung structure? Structure meaning, ito yung structure or paano ginagawa yung Facebook ads. So, dito sa top, ang tawag dito is the campaign. Ayan, makikita mo naman, si Facebook na nang naglagay
na new engagement campaign. Sa gitna, middle, new engagement ad set. Sa pinakababa, new engagement ad. So tatlo, campaign, ad set, and ad. Okay, tandaan mo, CAA. So ang pinaka-top dyan is the campaign. So ano ba yung objective? And don't worry, itong nakikita mo na to, pwede mo po yung palitan. Ayan. So engagement campaign, no? Pwede mong palitan yan. Pwede mong i-rename kung ano yung ino-offer mo, business mo, kung ano mang campaign yan. Ayan, lagay mo dyan. Example, Halalan 2025. Just kidding. So, proceed tayo dito. Ngayon, kung yung ads mo is hindi naman nakakategorize dito sa mga category na to, you don't need to set yung category. But, kung ang ads mo is nakakategorize dito sa mga category na to, example, ads for credit card, financing, and so on, banks, employment, housing, social issues, and so on. Pero kung wala naman dito, disregard. Okay? Walang problema. Next is, meron ka dito makikita na advantage campaign budget and A/B test. So, isa-isay natin. So, ano ba tong advantage campaign budget? So, meaning to say, ito yung campaign na magdi-distribute ng budget allocated mo inside the campaign. So, meaning, kapag tinurn on mo to, at nag-create ka ng multiple ad set, mamaya malalaman mo saan nilalagay yung ad set. Okay, set lang tayo dito ng 2,000 as an example. Daily budget is 2,000. Ayan. So, let's say meron akong 2 ad set. So, ang gagawin niya is i-allocate niya yun sa dalawang ad set, yung 2,000. Hindi sila exactly tig 1K, depende sa performance ng ads mo. So, siya yung magsiset nun. So, kaya ang tawag dito is Advantage Campaign Budget or yung tinatawag na CBO, kung narinig mo na yan. So, dito, pwede ka mag-set ng daily, pwede ka rin mag-set ng lifetime budget. But ako, ang sinasuggest ko para hindi ka mahirapan, i-compute or mag-add ng mga budget or mag-set ng another ad mo, is set mo siya as daily budget para mas mas easy rin siya. So, Advantage Campaign Budget, kung gusto mo na si Facebook na yung bahalang mag-distribute ng budget mo dun sa mga ads mo. Pwede mong i-consider. Pwede mong i-off yan. Pwede mo rin siyang i-consider sa simula. Okay? So, A/B test naman, usually, kung familiar ka sa split testing, ayan. So, dito, kung magte-test ka ng creative, ayan. So, dito, magkikreate ka ng multiple image. Magkikreate ka rin ng audience, multiple audience, placement, custom, and multiple variations para ma-identify mo. It takes time. Ayan. Cost per results. And paano mo siya ma-identify? Of course, sa cost per results, recommended, cost per purchase, kung nagbebenta ka directly, or cost per message. Pwede yon. Cost per results, by the way, ito na yan. Kasi naka-engagement tayo. Okay? So, pwede mong ilagay itong cost per result. Alright, wala namang other events dito. So, pwede mong i-test yung duration like 7 days. 3 to 7 days, may suggestion kung mag-A/B test ka. Turn on mo lang to, pwede ka na mag-create mamaya ng multiple ad. Pero, medyo challenging to sa simula kasi pwede ka namang talagang mag-test inside the ad set. So, I suggest, off mo muna to, pero you can explore later on kung gusto mo siyang gamitin. For now, Advantage Campaign Budget lang ang ginamit natin as naka-turn on. Okay? So, next natin is click next. Here we go. Tapos, makikita mo dito kung associated na ba yung page mo. Kung di man siya associated, click here. Then, hanapin mo yung page mo. Pero by default, kung yung page mo nakaset na yan, isa lang yung page mo or yung laging ginagamit mo sa ads mo, automatic naka-check na yan. So, i-check mo na lang kung hindi siya naka-associate, make sure naka-properly set yung Facebook page mo. Baka iba kasing page yung magamit mo dun sa offer mo or sa business mo. Ngayon, kung wala kang Instagram, don't worry, you don't need to create an account. Automatic naman yon. Lalabas din yung ads mo sa Instagram gamit yung page name mo. Okay? WhatsApp, don't worry, I suggest kung siguro Middle East yung market mo or nasa other country ka, US and also Middle East, ayun, gamit na gamit yung WhatsApp doon. Kung services mo is via WhatsApp yung inquiry, I suggest. Pero sa atin kasi dito sa Philippines is Messenger, majority nangyayari yung mga conversation dun sa mga businesses na nagbebenta through Facebook page. So, maximize number of conversations, not clicks, kasi wala ka namang pong website. Conversations, anong ibig sabihin nito? Meaning, nag-inquire or mga taong nag-chat dun sa page mo. Conversations. Next. Okay? Budget and schedule. Nakaset na tayo dun sa Advantage Campaign Budget, 2,000. Kung naka-off yun, by the way, dito mo siya isa-set. So, inon na lang natin siya muna. Okay?
So dito sa baba, scroll ka lang ng konti, tapos dito schedule as is mo lang to, let's say February 7, 8 p.m. So kung ma-publish ko siya ng 8 p.m, then natapos tayo mag-create ng tutorial na to, okay lang naman. Sunod-sunod lang naman yan. Ito, disregard mo na to. Next is the location. Ayan. Importante na dapat tama yung mga taong makakakita or dapat sakto dun sa location. Kasi kung mag-run ka ng ads tapos naka worldwide, Asia, tapos ang binebenta mo lang na product is available lang sa Philippines, and ganun din yung shipment, hindi makakaabot sa ibang bansa. So ano yung sense na bakit mo ita-target yung nasa ibang bansa? So, importante na dapat location-based targeting. Yun yung isa sa mga pinaka-importante kung mag-run ka ng ads. So, kung nakikita mo naman na ang business mo is pang buong Philippines, pwede yan. Paano naman, Coach Jay, kapag yung product mo, let's say, Metro Manila lang available, pwede bang Manila lang ay tatarget ko or buong NCR? Pwede naman siya, ikiklik mo lang tong edit, tapos iso-search mo lang dito is Metro Manila. Lalabas naman siya, state po yon. Then, ito na siya. Ibig sabihin, kung taga Bulacan ka, hindi lalabas yung ads. Kung taga Cavite ka, hindi lalabas yung ads. Pero itong take note. Before, ang nakalagay dito is people living in this location only or people recently in this location. So right now, mix na to. But don't worry, 80% is nasa Metro Manila ang makakakita ng ads mo. May possibility rin yung ibang tao is makita rin yung ads mo na napadaan or recently nandun siguro sa Metro Manila. And by default, yun na yung bagong change ni Facebook para mas broad yung area ng Facebook. Yan. Update niya yan. Wala tayong magagawa. Pero it works. Metro Manila. Okay? So, Manila lang ang makakakita niyan. Kung dadagdagan mo siya, let's say, Calabarzon, pwede naman po. Calabarzon, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon. Ayan. So, kasama na dito yung buong Cavite, buong Batangas, buong Rizal, buong Quezon. So, mas broad na. So, dito, pwede mo siyang gawin as a census. So, sa Metro Manila plus Calabarzon, meron pong population na 42 to 49 million Facebook users sa social media ng Facebook. Ayan. Hindi natin sure kung valid lahat to, pero let's assume na 40 million. 10 million yung mga dami account. Dami naman, no? Siguro mga 45 million yung population. Combination of Metro Manila and Calabarzon, I believe. Okay? Next. Makikita mo dito, reach more people likely to respond to your ads. So, bakit mo to i-check at bakit mo to i-uncheck? Unang reason, kung ang business mo is ready to scale, willing to spend more later on, keep it check. Kung ang business mo naman is parang magte-test lang, sobrang baba ng budget, pwede mo siyang i-uncheck. Para mas, 'di ba? Mas kokonti lang yung audience, estimated audience. Hindi siya mag-i-expand, hindi siya mas magiging broad. Kung nagte-test ka pa lang, let's say parang sinusubukan mo pa lang yung Facebook ads, for now, uncheck mo na. So next is, dito na tayo. Punta na tayo dito ngayon sa audience suggestions. Okay? Nakita mo dito is the location. Recap lang. And dito na tayo ngayon sa audience suggestions. So dito sa audience suggestions, guys, no? I-click mo lang tong audience suggestions, optional, or switch to original audience. Dito na ako sa audience suggestions. Click mo to. Then, magre-reveal ngayon yung audience ng Facebook ads para makapag-set na tayo ng ita-target natin. So dito, number 1 is the age. Ayan. So sino ba yung mga taong, ano bang age bracket yung gusto mong makakita ng ads mo? Saan magsi-start? Gusto mo ba is 18 to 65? Or kung ang product mo is pang 25 lang to, let's say, 60, yun lang ilagay mo. Ganun lang siya. 25 to 60. And sa gender naman, pwede mong iset kung male or female. So, example, all. Lagyan na natin yung all. Let's say, pwede siya sa dalawa. Tapos, ito na yung pinaka-importante. Ito na yung interest targeting. So, ano ba yung interest ng mga tao? So, kailangan mong i-connect kung ano man yung ino-offer mo sa kanila. Example, you are promoting a property. Example, nasa real estate ka, yung example natin. So, ngayon, sino yung mga taong most likely mag-i-inquire sa'yo? Ayan. Anong interest? Pwede mo bang i-comment dyan sa ibaba ng video na to? Anong interest? Ayan. So, pwede ka mag-suggest. Comment mo sa ibaba ng video na to. And ako, mabibigyan kita ng mga ilang tips. Ilan sa mga tips na pwede mong i-target kung investment
property ang itina-target mo. So, siguro, ang magandang i-target is yung may mga pera. Tama ba? Yes, yung may mga pera kasi sila yung mga taong mag-i-invest, 'di ba? Sa real estate. So, dito ang ginagawa ng iba karamihan is tina-target nila real estate. Yeah, makikita mo dito, real estate interest po ha. Ito, hindi po itong employers, field of study, hindi rin yung job title. Sobrang liit lang yan. Here, number 4. Kiklik ko lang. And merong 7 to 9 million interest dun sa real estate industry. This is a very common na tina-target ng mga advertiser on Facebook. Real estate industry. So, coach, ano bang mga alternative? So, be creative pagdating sa targeting. Be resourceful. Isip ka. Okay, maraming pwedeng targetin. Bigyan kita ng mga ilang clue. Instead of real estate, why not targetin natin yung mga banks? So, let's say, ano bang banks? BDO, Unibank. Tapos, tanggalin natin si real estate. Makikita mo dito, 5.3 to 6 million. Then, kapag kinilik mo ito, ayan, maglalabas na ditong BPI. Pwede mo rin i-target dito yung mga, ayan, yung mga developer, Ayala Land, by the way. And pwede ka rin mag-target dito ng mga artista. Citibank, ayan. So, ano pa ba yung mga bank? Ayan, pwede pa tayong maglagay dito. Security Bank. Okay, here we go. So, dito ang tina-target ko is yung mga bank. Ayan, bank muna. So, I make sure na hanggang 3 lang muna yung ita-target ko para at least ma-identify ko later on yung combination na to is nag-work to dun sa aking ads. And after ng interest, I suggest to add demographics or behavior. Alin man sa dalawang ito, pwedeng both combination or pwede rin namang isa lang sa demographics. So sa demographics, pwede mong i-click to. Tapos dito mo makikita yung educational nila. Educational level, associate degree, college grad, doctorate in college. Example, college grad. Ayan. College graduate, ang ita-target natin. 8.5 to 10 million. Alright. Then, browse. Behavior naman tayo. Mobile device user. Operating system. Facebook access mobile. Recently detected iPhone 14 device. Bakit iPhone 14 lang ang available? Okay, so not bad. So, 8.5 to 10 million pa rin naman. So, sayang kung meron sanang iPhone 10 and so on. Pero, pwede mong pwede mong i-uncheck to. So, sa akin, combination na to is pwede na to sa ganung targeting. So, mas mas kakaiba siya compare sa ginagawa ng iba na real estate, investment, direct to the point. So, ang dami nyo nagko-compete dun sa same interest na yun kapag ganun yung ginawa mo. Okay? So, next dito is the placement. So, my suggestion sa placement sa simula is keep mo lang yung advantage placement. So, ano ba tong advantage placement? So, meaning, si Facebook na po yung bahala na maghanap ng mga placement kung saan best yung ad mo. Pwedeng sa Reels, pwedeng sa newsfeed, sa mga video, pwede rin sa mga websites, and so on. Siya na bahala nun. Later on, ikaw na ngayon yung magma-manual placement. Pero kung gusto mong i-manual placement, walang problema. Ayan. Pwede mo siyang i-A/B test din, by the way. Pwede mo i-uncheck tong audience network sa mga partner website nila. Pwede mo i-uncheck sa Instagram kung ayaw mo sa Instagram. Ayan. Messenger. Instagram. Gusto mo lang Facebook. So, sa Facebook, marami pa rin yung placement. Feed, marketplace, video, ayan, stories, Facebook Reels, in-stream video. Okay, dito sa in-stream video, tanggalin natin to. Ayan. Kasi, nanonood sila, ayaw nilang maabala. Search results. Okay, good na tayo dito. Ngayon, ito yung natin. Ito yung approach natin. So, new campaign, tapos na tayo. New engagement ad set, tapos na rin tayo. So, all you need to do is to click next. What's next? Click next. Alright, so dito, disregard mo lang muna to guys. Mamaya ko na settle to. Ayan. So, focus muna tayo dito sa training. So, dito sa na to, sa process na to, napaka-importante nito kasi dito ka na magsiset up ng creative mo. Pwede kang gumamit ng mga existing posts na dati na-run mo na dun sa ad mo or pwede kang gumamit ng create ad para magsiset up ka ng ad mo. So, kung gagamit ako ng use existing post, hahanapin ko lang yung mga na-run ko before. Click here. Select a post. Ads post. Okay, let's say ito. Coaching. Sample natin. Ayan.
One-on-one coaching to. Example natin. Advanced preview. Yan, ito siya. Ayan. So, video siya, by the way. Tapos, meron siyang ad copy. So, yun po yung tinatawag na existing post. By the way, I'm using website dito. Ginagamit ko siya sa sales campaign. So, as you can see here, select optimize ads, media enhancement, and so on. Pwede ko naman siyang gamitin, pero website kasi to. So, kailangan mag-create ka ng panibago. So, make sure to select yung create ad. Tapos, dito ka sa set up creative. Pwedeng video ad or pwedeng image ad. So, right now, let's say image ad lang muna. Tapos, dito, magsaset ka ng image. Pwede mo ditong ilagay directly yung primary text mo. Ayan. So, ano ba yung primary text, coach? Primary text, ito yung nakikita dun sa ads mo bago yung picture or video. Yung short caption dun sa ad mo. Okay? So, yun po yung sample ko kanina. Ngayon, headline. And the description. And the call to action. Alright? So, let's say, magpapakreate tayo ngayon or magsusulat ka ng primary text, headline, and description. And let's assume na magbebenta tayo ng isa sa mga kilalang developer dito sa Philippines sa real estate. Sample lang natin real estate. So, ang gagawin ko is mag-google muna ako. Tapos, i-search na lang muna natin sino bang maganda? Ayala or SMDC? Okay? So, let's say Ayala. Property. Okay? Hanap tayo dito. Image. Here we go. Okay, ito na lang. Ito gusto ko to. Pero medyo malabo ang picture eh. Ayan. So, sobrang lapit lang namin dito, guys. Ayan. Lapit lang din ang office namin dito. So, Cebu City. Okay, gusto ko to. Save ko lang yung image, guys. Mabilis lang. Punta muna ako sa Ayala. Okay. Then, pupunta ako dito sa Cebu City website. Okay, here we go. Nandito na ako. So, ngayon, ganito yung gagawin nyo. You can use a DeepSeek or OpenAI ChatGPT para malaman mo kung ano ba yung property na yon sa mga website. Example ito, ikakopy ko yung link. Then, I'm using DeepSeek. By the way, sa mga nakakaalam, DeepSeek is para siyang OpenAI or ChatGPT. Almost similar, pero merong advantage ako dito na nakikita kay DeepSeek. Kasi kaya niyang basahin even the link of the website. Kaya niyang aralin. Ayan. I believe meron na si OpenAI pero sa paid version pa lang yata. So, start now. Then, gagawin ko search. Okay. So, bago yon, bago mo i-paste tapos enter, ang gagawin mo muna, okay? So, here we go. So, gusto ko lang malaman ano ba yung kabuuang project ng Cebu City, ng Ayala. So, nilagay kasi natin yung link. So, meaning to say, accurate yung data na makukuha niya. Maso-search niya. Ayan, nagsisearch siya ngayon. Here we go. Okay. Let's see. Wow, grabe oh. 200 hectares ya. Tama nga. Ayala Land in Kawit. Nice. Grabe naman commercial dito. Nandito pa lang oh. Commercial, 98 to 179 million. Okay, hintay lang natin. Mabilis lang naman yan. So, ba nagsisearch muna yung DeepSeek about sa Cebu City. Ayan. Excited ako malaman kung ano yung details dito and gagamitin natin yung nakuha natin na details sa Cebu City. So, meaning, best to na gamitin kapag connected ka sa mga developer, kung nasa real estate ka, may available website sila. And I believe meron yan for sure. Kahit nga hindi website, pwede mong ibigay yung mga documents lang, i-upload dito. O sige. So, yeah. Project overview ang binigay sa atin. Okay, nice. Location, connectivity. Yan. Dito lang kami banda malapit. Components. Residential, commercial. Civic space. A central part. Sustainability, innovation, economic impact, current status, and so on. Okay, that's great. Okay na ako dito satisfied na ako dito sa project overview. So, what's next? So, kanina nagkikreate tayo ng ads. And sabi ni Facebook Ads, kailangan natin ng primary text. Kailangan din natin ng headline. Kailangan din natin ng description. Call to action is by default send message po yan. But, you can add call to action. Ang mali ng iba, yes, meron ng call to action. Pero, dapat meron ka pa rin nilalagay na instructions as a call to action papunta dun sa call to action button. Kasi, this is a call to action button. Iba pa yung call to action kung ano man yung gusto mong ipagawa sa kanya. Example, naglagay ka ng text tapos wala akong sinabi na, please click
the send message below to inquire or to learn more about the project. So, meaning, na-stop na dun sa ad mo at wala silang specific instructions na nabasa or nakita kung ano yung next na gagawin nila after nilang makita yung ad mo. So, kaya importante na meron kang specific call to action dun sa ad text, okay? Or ad caption. Ngayon, ganito lang yan. So, dito sasabihin natin, please, okay? Please help me create 3, okay? 3, not 2, not 1, variations. Okay, so please help me create 3 variations ad copy on Facebook ads. Okay, ito yung structure. Bigyan natin yung structure. Number 1 is meron siyang primary text. Alam niya yan. O yung ad copy. Number 2 is the headline. Number 3 is short description. And number 4 is the CTA or call to action. Okay? So, dito, ang gagawin natin is i-click lang natin to guys. Please help me create 3 variations ad copy on Facebook ads. Okay? So, meaning, hindi mo na sasabihin na para sa Ebu City ba yan and so on kasi alam na niya yung unang conversation nyo. Even ChatGPT, ganun din nag-work yung AI. So, meron na siyang idea kung ano yung gusto mo ipagawa sa kanya. Hindi mo na kailangan sabihin pa para kung saan yan. Okay? Ngayon, pwede mong siguro sabihin sa kanya yung tinatawag na modifiers or yung mga, let's say, yung tone of voice mo or yung pwede rin naman yung characters, pwede rin naman sabihin mo yung language. So, let's say, make it Taglish. Ayan, Taglish. And, make it, paano ka magsalita? Okay? Pwedeng friendly or professional. Pwede friendly, professional, curious, persuasive, and so on. Ayan, marami pa yon. Okay? So, I believe okay na to. Pwede ka pang mag-suggest dito ng mga other modifiers and context. Pwede ka pang magpa-help sa kanya. Okay? But AI is napaka-genius. So, all you need to do is to click yung kanyang, tawag dito, yung submit. Here we go. Oh no! The server is busy. Grabe naman to si DeepSeek, no? So, dito pa na timing pa naman. But don't worry, guys. Ayan. So, yun yung plan B. So, what's the plan B? Meron pong OpenAI or ChatGPT. So, don't worry. All you need to do is to copy this one. Okay? Okay, ito na yung research kanina. Here we go. Pwede natin i-click tong copy. Then, open ChatGPT. Ayan. Here we go. Ito na yan. Paste mo lang dito. Okay? Here we go. Yeah. Okay? Tapos, yung structure natin kanina, this one, copy. Ayan. Alright. Call to action. Sige. Sabihin natin to. Please help me create 3 variations ad copy on Facebook ads. Make it Taglish and make it friendly. Structure. Here we go. Ad variation number 1. Para sa home buyers and sa mga families. Primary text. Looking for a fresh start in the future. Ready City. Ebu City sa Kawit, Cavite is the BGC of the South. May residential, commercial, at green spaces for a balanced and modern lifestyle. Yan. So, mula ngayon, hindi na ako gagamit ng DeepSeek. Yan. Sige, nag-server error, no? Alright. Ad variation number 2, para sa mga investors and mga business owners. Prime, nice. Kung bagay yung variation niya, iba't ibang target market. Ang ganda nito. So, meaning, yung mga target na to, pwede mong i-target to sa targeting. By the way, sa ad set mo kanina, pwedeng business owners, small business owners, and so on. Number 3, sa general awareness and engagement. Ayan. Okay. Pang broad. Alright. Okay. Okay ako dito. So, una natin gagamitin, here we go. Itong for buyers and family. So, nakakategorize naman siya. So, make sure na huwag mo na itong i-copy, ha? Ang i-copy lang natin dito is this. Ito lang muna. Okay? For now, ito muna. Tapos, pupunta tayo ngayon kay Ads Manager. And ipopost mo dito. Ayan. Ayan na siya.
Tapos, reserve your slot now. Okay. Okay. Dagdagan natin. Click. Send message to reserve your slot now. Pwede ka maglagay dito kung magkano yung reservation and so on, kung meron kayong ganon. Alright, so sa headline, by the way, nandito naman yan, provided by OpenAI, not DeepSeek. Here we go, pwede mo isama si emoji. Ayan. Alright. Here we go. For now, yung advantage creative text generation, wag mo muna yan. I-disregard mo muna ito. Hindi pa ako ganun kasatisfy dun sa AI ng Facebook. Here we go. Next natin is short description. Pwede mo itong isama para dito. Okay? So, dito, meron na siya. Ngayon, yung primary text mo is up to 5. So, pwede kang mag-create ng additional text option. Primary text. So, ngayon, ano naman yon? Ito na siya. Here we go. Copy. And another headline. Here we go. Kung gusto mo lang sabay-sabay yung add mo, pwedeng ganon. Add headline option. Up to 5 naman. So, this one is 3. Secure short description. Ayan. Dito na po yan. Number 2. Okay, ano number 3? Gawa ulit tayo. Add text option. +1. Ito naman sa general awareness and engagement. Here we go. Hanggang dito lang po. Copy-paste. Baga copy-paste strategy lang to. Ayan. Headline. The future of Cavite is here. Cebu City. So, dito tayo ngayon sa headline. Add headline option. Then, ikakopy naman natin is the short description. Description. That's it. So, dito meron na tayong 3 variations. So, meaning to say, dito nag-split test tayo dito. Nag-A/B test. And, ang Facebook ads, mas pabor siya sa mga ganitong approach. Kasi mas nakakatulong sa Facebook kapag marami kang mga binigay na mga tawag dito creative assets. Creative asset means yung picture, yung video, yung text, yung caption, yung headline, and so on. Ayan. Mas marami, much better. Okay? So, all good na ako dito. So, all you need to do, double check natin kanina. Dito nakita mo, naglagay ako ng ganito. And dito hindi tayo nakapaglagay. So, pwede natin isa-isahin yan. Click send message to reserve now. And make sure dito sa CTA mo is use one CTA. Kasi kung babago-bago yung CTA mo, mahirapan ka. Well, kung bagay yung messaging mo, medyo mahirap. So, click send message to reserve your slot now. Yun lang. So, same lang naman sa lahat yun. Dinagdag ko lang yan. Click here. Na-upload ko na yung picture. And ito yung makikita mo kapag na-upload mo na yung picture. Okay. So, guys, ito yung challenge. Mapapansin mo dito sa feed, ads, Facebook Reels, original, okay siya. Kumbaga, na-maximize niya yung parang 1 by 1. Kumbaga yung equal. Ayan. But, pagdating dito sa stories and reels, medyo ano siya, parang nakaka-off, no? Medyo cut. Dito, wala, blanco. Dito, wala din. Sa search results naman siya, bagay na bagay. Itong 1 by 9, 1 by 1, ayan, bagay na bagay to. I think mas okay itong iangat mo ng konti. Ayan, ganito. Ayan, para kita yung green. Pwede nga ganito eh. Pero okay lang to para makasama yung logo. So, paano mas masusolusyonan to, Coach Jay? Kapag kinilik mo tong 9 by 16 or yung vertical na size, makakrop siya. So, meaning to say, crop siya. So, anong gagawin mo? Magkikreate ka ng creative na naka-size ng vertical. Okay? So, yun yung solusyon. Okay? So, pag okay ka na, nakapag-create ka na, nag-edit ka sa, let's say, nag-edit ka sa, punta tayo sa Google, and then Canva, Cebu City muna, Cebu City, Kawit, tapos, grab muna tayo ng some images na naka-vertical. I believe meron dito yung tool. If not tool, punta ka dito sa, sige, this one.
Okay, wala siya. Size lang siya. But it's okay. Hanap tayo dito ng pwede nating magamit na naka-vertical na images. Ayan, na pwede nating gamitin. So, mas okay sa akin to. Yeah, this one. Okay na to. Kakopy ko lang yung image na to. Tapos, Ebu City logo. Yeah, ito. Available naman yung logo. Yeah, okay na to. So, sa Canva, paano siya gawin? Create design. Tapos, gamit ka lang ng itong Instagram story size. Ito yung size nun, guys. Yung naka-vertical. Ganito po. So, ipipaste mo dito. Ayan. So, mapapansin mo, hindi siya maximize natin. Ayan. So, I think okay naman at malinaw naman yung image. So, by using Canva, pwede nyo pong image upscale para mas mapalinaw pa niya. So, let's say, 2x lang, upscale. So, habang nag-upscale siya, ikakopy ko na yung logo. Hanap na ako ng logo na medyo malinaw. Kasi, yun yung gagamitin natin. Ayan, medyo malinaw. Parang malabo lahat. Sige. So, okay na ako dito. Ito malinaw. Copy, image. Tapos sa Canva, ipipaste mo yung na yon. Ayan. Replace. Para mas maging malinaw siya. Tapos siguro edit mo ng konti. Make it greener. Dagdagan mo ng konti. Add to design. Delete ko lang to. And makikita mo ngayon, ayan, nakikita mo yung difference kanina. So, mas na siya, no? Mas maganda na. Okay, I believe ito, okay na to. Yan. Alright. So, paano siya ini-edit? Here we go, edit image. Tapos, pwede mong pumili ng filter. Ayan. So, ito pwede rin naman sa filter. Or pwede rin naman manual adjustment. Like tint and so on. Think okay na to. Yan. Temperature and so on. Contrast. Ayan. Brightness. Highlights. Ayan. Happy na ako dito. So, ipipaste ko na yung logo. Copy-paste lang. Ito na yan. So, pag ganito siya nilagay, mas maganda, tanggalin mo yung background. Remove background. And, dapat naka-pro ka. Pag nagtanggal ng background. So, medyo laki lang ng konti. Lagyan na natin dito. O pwede mong i-center. Yan. Lagay na lang natin dito sa pinaka-taas. Ayan, para ma-highlight. Ebu City. Pwede na yan. Then, you can add text. But ako, minimize text as much as possible. Para mas solid din. But kung lalagyan mo naman text, okay lang naman. And make sure yung text mo is aligned dapat dito. Example, ito. Pwedeng sa headline ka kumuha. Siguro dito, eto maganda to. Kasi eto BGC of the South. Sobrang familiar or kumbaga relatable yung copy. Okay, paano siya ginagawa? Go to text. Tapos, pili ka lang dito ng gusto mo. Let's say, eto, mukhang okay to. Delete ko na to. And make it white para makita naman nila. Ayan. Kung happy ka na dito, or kung hindi ka naman happy, palitan natin. Marami ditong mga mas magandang text. Okay. So, itong BGC, lalakihan ko. I'll make it 100 or 200. Then, itong South, mga 62 para balance siya din sa Ayan, 65. Hanggang mag-balance siya. Okay, hindi na siya balance. 64. Oops. Ayan. Alright. Make sure yung text, palitan mo. Ayan. Yeah, okay din. Nag-ano siya, yung parang tawag dito. Yung kanyang tawag doon, kulay. So, I'll make it white. White ko na rin to. Or pwede ko naman siyang gawing green, pero hindi na siya mababasa. Make it blue. Green. Okay. So, tingin mo, okay na to? Okay. So, let's say okay na siya, no? Pero, syempre, invest ka pa ng konting time para mas mapaganda mo pa yung
yung creative mo. Ayan. Okay, BGC of the South. So, basa ka agad nila. Pwede mo siyang i-center, by the way. Ayan. Tapos, ito, yung logo, ilalagay mo na siya dito. So, mapapansin mo yung logo, hindi na siya basa. Pero dito yung focus. Download. JPEG, best for sharing. Size, quality, 100. Kapag Pro, pwede siya. And then, isi-save ko lang siya ngayon. Tapos, babalik tayo ngayon sa Ads Manager. And pupunta tayo dito sa 9x16. And kiklik mo tong replace. Once you uploaded, make sure to select. And eto na siya. Yeah. Okay na yan. So, next. Tapos, dito meron si AI na variations. For now, hindi kasi magiging relevant kapag ginamit mo to. So, skip natin. Hindi naman ito yung property. Skip and continue. Okay? Skip and continue lahat. So, sa all optimizations, dito masasuggest ko na gumamit ka ng hindi naman all. Yung ibang optimization. Pinaka-best na nag-work is the music. As you can see here, kapag walang music, boring. Ito, play natin. Okay. And pwede mo i-change yung music dito. Pwede mo siyang pakinggan. Siguro nag-record ako kaya hindi na-play. Additional is original creative. Ito siya. Add overlay. Sa overlay, ito naman po yung Live in Cavite, Premiere, and so on. So, maganda rin siya, di ba? And visual touch. So, kung satisfy ka na dun sa editing color mo, no need na yung visual touch. Pwede mo siyang i-turn off. So, original creative, music, overlay, and so on. Okay? So, text improvement naman, ito, i-ano ko na to. Kasi meron na tayong AI na na-generate. Sa text improvement, i-off ko lang muna yan. So, gagamit lang ako ng 3. Then, click done. Alright. And here we go. So, makikita mo dito, meron na tayong 3 primary text. Ibig sabihin, si Facebook ang bahalang magpakita kung ano yung best performing dito sa creative or sa add primary text copy na ginawa mo. Okay? So, yun yung strategy. So, dito naman, iba't iba rin yan sa headline and iba't iba rin yan sa description. Ayan, iba't iba rin yan. Alright? So, kung titingnan natin dito, zoom natin ng konti. Okay? Disregard na lang yung Coach J, ha? Sabihin natin, Coach J or Ayala or Ebu City by Ayala with Coach J or with J. Gregorio. Ayan. Looking for a fresh start in a future-ready city, Ebu City sa Kawit, Cavite is the BGC of the South. May residential. Tagalog, no? Live in Cavite, first ever premier CBD. Nice. Di ba? Ang ganda. So, may potential na may mag-inquire, lalo na kapag tama din yung tina-target mo. And, yun yung isa sa mga mali ng iba. Direct ads lang sila, copy-paste. Kung minsan, talagang copy-paste, talaga literal. Pati number nakaka-copy. So, make sure to curate yung mga ginagawa mo. And using AI, hindi pare-parehas ang naibibigay sa'yo. And as long as tama yung instructions mo, and meron kang, kumbaga merong munang pinagkuhanan si AI bago ka mag-request sa kanya. Kumbaga, siyempre, sabihin natin meron ka munang proper market research and nagbigay ka muna ng enough data kay OpenAI or ChatGPT bago ka mag-request ng mga gusto mong ipagawa sa kanya. Bukod doon, by the way guys, hindi ko nabanggit kanina, pwede ka ring magpa-request kay ChatGPT. Sino ba yung mga best audience or interest na pwede nating i-target? Okay, let's say, can you please create 3 variations based on our last conversation. Okay. Please create targeting strategy. Okay. Facebook ad targeting strategy. 3 variations based on our last conversations. So, meaning, alam na yun. Dito, gagawa siya. I-click here. Alright. Targeting. Ito yung target audience. So, dito sa target audience, ito, disregard na lang objective, guys, ha? So, focus tayo dito sa target audience. Anong age? 30 to 50 years old. Anong location? Cavite, Metro Manila, Laguna, Batangas? Nice.
And pwede rin po na mag-target tayo ng mga OFW na tingin nating possible na mag-invest in the future nila. Interest, real estate, napakita ko sa ito kanina, home ownership, Ayala Land, Alveo Land, gated communities, family investment, parenting. Yan, parents, pwede yun sa demographics. Behavior, this one, okay to, but or pwede mo rin escape. Interested in mortgage loans, looking for real estate investment. And okay na tayo dito. Targeting to sa mga business owners, 25 to 55. Location, nice, kasama yung BGC. So, Metro Manila. Interest, business investment, pwede mong lagay business investment, commercial real estate, property rentals, passive income. Nice. Number 3, general awareness. Okay. General na to. Pero, ngayon, guys, eto. Meron ka na ngayong pwedeng i-target. So, pakita ko sa'yo paano mo yung gagawin. So, itong business owners, ayan, business investments, saan siya nilalagay? Ganito yung pwede mong gawin dyan. Okay? So, kanina, pinagawa natin is nilagay natin yung 3 headline. Okay naman yun, guys, sa akin. Pero, pwede mo ring talagang i-direct yung headline mo specific dun sa talagang target audience mo or sa interest na nilagay mo. Pero, syempre, si Facebook matalino. Para optimize kasi yung ads natin, kasi gusto natin mas ma-optimize yung ads natin, yung creative natin, you need more headline, more ad caption, and creative. So, i-stay na lang natin dyan. So, ang strategy na gagawin natin is ganito. This one, bago ko mag-publish ng ads, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, marami ko na coach, na mentor, na lagi ko nakikita yung new engagement campaign copy, new engagement campaign copy. Puro new engagement campaign yung title ng campaign nila. Hindi ko alam kung ano yung i-check ko doon. So, ano ba yung kailangan mong ilagay dyan? Kung ano yung ino-offer mo? Ano ba yung binibenta natin dito? Diba? So, yung binibenta natin dito is the Ebu City. Ayan. So, dito, okay, siguro ito pwede kong i-keep, engagement, Ebu City, by Ayala. Baka mayroon pa kasi iba, no? So, Ebu City lang naman yan, Ayala lang yan. That's it, number 1. Number 2, dito ko na ngayon ilalagay yung ating ad targeting strategy. So, balik tayo sa pinakababa. And here we go. Targeting strategy, home buyer and families. Okay? Anong age? Nag-suggest ba siya? Okay, 30 to 50. Okay na yon. That's it. Alright? So, sa ad naman, dito, pwede ko nang lagay dito siguro, eto, sa ad. Kung isa lang yung ad mo, Ebu City by Ayala, ad number 1. Make sure na meron kang lalaging ilalagay na ad number 1 or variation number 1 para ma-identify mo yung mga ad mo later on. Or kung magpa-publish ka man ng multiple ad right now, pwede mo i-duplicate yan, then create ka ng another ad. Okay? So, sa next ad mo, i-duplicate mo lang to guys. I-click mo lang yung duplicate. Then, ito-target mo na ngayon yung mga sinuggest sa'yo ni ChatGPT. Itong business owners, business investments, and so on. Click duplicate. So, ngayon, ang next strategy mo dito, bago ka mag-duplicate, is to hit publish. Bakit publish mo na, coach? Pwede naman ako mag-duplicate ngayon. Ang challenge kasi kapag ganitong strategy is, hindi pa natin na ipapublish or hindi pa na-approve yung creative mo. So, kailangan mo kasing makuha yung post copy na yun later on para ma-repurpose mo siya dun sa other ad set. Okay? Clear ba yon? So, within 1 to 2 hours or depende kung gaano kabilis i-approve ni Facebook yung creative mo, saka ka ngayon magduduplicate. Saka mo ngayon i-duplicate to, tapos i-rename mo ng targeting number 2, business owners and investors. Then, change targeting sa ad set and publish. Duplicate another, then i-target mo naman si general awareness engagement para nakakapag-test ka, nakakapag-split test ka dun sa Facebook ads mo. So, that's one of my strategy na pwedeng maibigay sa'yo para mas mabilis mong ma-identify sino yung mag-work. And bukod sa, ikaw, malalaman mo, tunutulungan mo rin si Facebook kasi we're using campaign budget optimization. Naalala mo kanina? So, yung budget mo is hindi yan allocated equally kung meron kang 3 ad set na ipapublish. So, yung 2,000 na yan, ibibigay lang yan sa ad set magpe-perform ng maganda.
Okay? So, meaning magtutulungan kayo ni Facebook. Tulong-tulong kayo. So, that's the strategy na gusto kong ibigay sa'yo kung paano mo i-structure yung Facebook ads mo, paano mo itatarget yung mga right people, right audience na dapat lang makakita ng ads mo. Also, paano ka rin mag-create ng tamang creative para mapa-stop, no? Mapa-click yung mga taong makakakita ng ad mo. So, that's your goal. You need to create a compelling creative. Hindi lang dapat isang creative. Okay? Make a multiple variations. Walang limit sa variations. You can add 10, 20. I have running campaign sa isang client ko na meron, I believe, mga 50 variations sa ads. Imagine that. Sa isang offer lang. 50 variations. So, walang limit. And lahat yun is video. Imagine mo na lang yung effort na ibinigay yun para makapag-create ng video variations. 50 plus video variations sa isang offer. So, this one is picture lang. Sobrang daling gawin. Di ba? Yun yung strategy na maibibigay ko sa'yo. Alright, so I hope na marami ka natutunan pero hindi pa tayo tapos. So, paano naman Coach J na kapag okay na at successful na yung ads ko, let's assume na marami na nag-i-inquire. Marami nang bumibili kung nagbebenta ka directly dun sa sales campaign. Kung ang ads mo is nagpe-perform na, ang next mo na kailangan gawin is to scale your ad. Ayan, scale your ad. Or i-stay mo lang yung ads mo in the next 7 days. So, bakit 7 days, Coach J, yung pinaka-best para i-stay natin yung ad mo? Kailangan kasi ni Facebook na makakuha ng maraming data, maraming engagement, maraming likes, comments, shares. Ayun yung mga data, by the way, engagement yon, para ma-identify ni Facebook na nag-work yung ads mo or hindi. Kapag wala kasing engagement at hindi mo ginastosan yung Facebook mo sa testing, hindi malalaman ni Facebook na effective ba or maganda ba yung Facebook mo. So, you need to invest. Facebook ad is an investment. Walang guarantee na lahat ng ads mo is magiging successful. Pero, kapag alam mo na yung ginagawa mo sa Facebook ads, so every time na mag-run ka ng ads, na nalilimit mo na yung parang testing process kasi nakapokus ka na dun sa mga best performing ads or variations na nagawa mo before and yun na yung i-launch mo sa mga next ads na gagawin mo. So, yun yung pinaka-process talaga sa testing. Hindi sayang, hindi gastos, hindi nababaliwala yung pag-run mo ng ads. Kung natututo ka dun sa ads na ginawa mo, worth it yon. Pero kung hindi ka natututo dun sa mga ads na ginawa mo, hindi siya worth it. Ayan. So, like this one, running to for less than 7 days, ang amount spent is 28,000. Okay? So, isa-isa sa isang client ko. And, CPM, okay. 226 overall. Frequency, 1.92. Alright. So, ano yung frequency, Coach J? Gaano kadalas nakita yung ad mo sa Facebook users? Ito ang pinaka game changer and breakthrough dito sa isang campaign na niran ko. CTR or click-through rate. Grabe yung CTR na to. On average, kapag nakakakuha ka ng 3 CTR dito sa ad mo, okay yun. Maganda yung performance ng ads mo. 3%. So, paano pa kapag 6%, 9%, or 14% overall? So, hook rate naman, nice, no? By the way, yung mga nakikita mo na to na pinapakita ko sa inyo na metrics o report is metrics ng Facebook ads. So, meaning, dito sa numbers, ma-identify mo na kung effective ba yung ads mo. So, ano ba yung mga sample of metrics? Ito na po yan, yung magkano na gastos mo. Magkano yung cost per 1,000 people na nakakakita ng ad mo. Frequency, gaano kadalas nakikita yung ad mo. CTR, hook rate, landing page view, and so on. Okay? So, pwede mo siyang i-customize dito. Meron yung customize column. And explore mo na lang to. So, marami dito ito, example, CTR. Paano ko yan nilagay? Tinype ko lang dito yung CTR. Tapos, CTR. Then, i-click mo lang and mapupunta na yun dito sa kabila. And then, save. Once na-set mo na yung proper metrics para kapag pinuntahan mo, yung iyong metrics is nakikita mo ng maayos kung ano yung nangyayari dun sa ad mo. Alright, I hope klaro na sa'yo kung paano mo siset yung metrics mo, or tinatawag na KPI, para ma-identify mo kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa Facebook ads mo. Bago tayo mag-end dito sa video na to, some pro tip na mai-share ko sa'yo para maging maganda yung kalalabasan ng campaign mo, hindi nakasalalay 100% sa Facebook ads yung magiging conversion or performance ng ads mo.
Number one, nakasalalay ito kung gaano ba ka-compelling yung offer mo. Gaano ka-quality yung binebenta mo. Gaano kaganda yung binebenta mo, like kapag nabili to ng mga tao, is willing silang i-recommend yung in-offer mo. So you need to focus not only on sales, but focus din kung paano ka makakapag-deliver ng magandang value after nilang bumili or bago pa man sila bumili doon sa ads mo. And ang akala ng iba, ads lang is enough. Yes, may mga successful advertisers na bumebenta sa ads lang. Pero mas magiging advantage mo kapag ang naging focus mo is hindi lang benta, nag-focus ka rin kung paano ka makakapag-add ng value bago pa man sila bumili dun sa offer mo, mas magiging powerful yung campaign mo. Add value first bago ka mag-ask. So ulitin ko, hindi nakasalalay sa Facebook ads bakit ka magiging successful dyan sa binibenta mo. So nakasalalay yon kung gaano kataas yung value ng ino-offer mo. So I hope na marami kang natutunan dito sa ating 1-hour video tutorial on Facebook ads. And kung marami kang natutunan, you can comment sa ibaba ng video na to. Or kung meron kang specific questions na hindi natin nadaanan, feel free to comment sa ibaba ng video na to. At iyon yung mga next topic, next video training for free na ibibigay ko at i-upload ko dito sa YouTube channel natin para matulungan ka and matulungan din natin yung mga kapwa nating kababayan na nagsisimula na magpag-grow ng kanilang mga negosyo. And ilalagay ko rin yung link sa ibaba ng video na to or sa description kung paano ka makakapag-join dun sa aking Facebook ads community. Community yon ng mga media buyers. So doon nagpo-post ako. Pwede ka rin mag-ask ng questions doon. So right now meron na yung 25,000 plus members in less than a year. So kung gusto mo mapasama doon, so go ahead, i-click mo yung link sa ibaba ng video na to. Join my free Facebook ads group. My goal is to add value. My goal is to help you grow and scale your business. Don't forget to like this video, subscribe for more upcoming video. That's it for now. See you on the next one.